naku, umamin ang mga congressman na mga bata ni Tambaluslos. Wala pa pala silang ebidensya laban kay Sara. Yan ang matinding. O yan, tingnan ninyo. Sinabi nila, wala silang ebidensya laban kay Sara. Tapos tutuloy-tuloy kaso. Anong klase to? Yan, House checks if OBP, DepEd, secret fund recipients actually get the money. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi nila alam kung saan napunta ang pera. Ganun ba ang pagsampa ng kaso? Ay, naku. Sa batas po, hindi ka pwede magsampa ng kaso kung hindi mo alam kung saan, kung ano ang iyong ebidensya at saan patungo ang iyong kaso. Pag sinabi mo nagnakaw ang isang tao, kailangan may ebidensya ka ng pagnanakaw. Ang problema ngayon, binabanggit ninyo, House checks if OVP, DepEd, secret fund recipients actually get the money. Ibig sabihin, i-check nyo pa lang. Hindi nyo pa alam. Pabasahin natin yung balita nito. Ito, basta yung mataba. Pasensya ka na, mataba ka kasi kaya ang tawag ko sa iyo ay very rich, ah. Siyempre, pag mayaman ka, marami kang mabibiling pagkain. So, the House of Representatives has shifted its attention to checking whether legitimate individuals who allegedly received confidential funds under Vice President Sara Duterte's offices actually received the money intended for them. In a press briefing on Monday, La Union 1st District Representative Paulo Ortega V said that while the focus has been acknowledgement receipt signatories with allegedly fictitious names, over 600 individuals whose identities exist within the PSA or Philippine Statistics Authority registry. Ortega said that the next step is to check whether they really received confidential fund allocations from the Office of the Vice President and the Department of Education, or if their names were only used to facilitate disbursement. We have seen a trend where most of them do not have birth, death, and marriage records at PSA. But as I have said, it's good to check on the 600 plus other individuals in our records because we also have to ascertain if they receive funds, he said in Filipino, so that we will not just focus on those with real names. So we will look into that as part of our continuing work. So acknowledgement receipts. According to you, mag-imbestiga pa kayo kung saan hindi nyo pa alam, hindi pa kayo sigurado kung natanggap ba, napunta ba sa tama o hindi. Unfair ba yan? Magsampa kayo ng kaso na gano'n? That's unfair. Wala talagang kwenteng gano'n. Ngayon, masasayang ng oras ng Pilipino manunod sa hearing. Wala pala kayong kasiguruhan kung meron kayong ebidensya o wala. Ano yan, Paulo Ortega? Niluloko po kami. Ulitin ko lang ang pag-usapan natin, total marami namang kayo kinaso. Bakit hindi kayo mag-focus doon sa yung ebidensya na sinasabit ni dating Senator Trillanes na yung mga bank accounts? Sa tingin ko masigurado pa yan. Kasi itong nag-alatsamba kayo, nangingisda kayo kung saang dagat, kung may isda ba ang dagat o wala, hindi nyo sigurado. At dito, inaamin ninyo na i-check nyo pa lang. Tandaan ninyo po, hindi ibig sabihin dahil may registratos ang pangalan, dahil fake ang pangalan na ginamit. Hindi po ibig sabihin na bawal. Wala pa pong batas na ipinasa kung paano mag-liquidate, kung paano ang pagbigay ng pera na sa confidential fund. Halimbawa, siyempre, tandaan ninyo, confidential nga, magbibili kayo ng informasyon sa mga rebelde para ang kaawayan ng bayan ay masusugpo ninyo. Paano niyo masugpo kung hindi kayo makakuha ng informasyon? At makakuha lamang kayo informasyon kung itago nyo ang pangalan ng mga nagbibigay ng informasyon. So ibig sabihin, natural lamang na itago mo sa pangalan may registratos. Ganun lang kasimple yan. Hindi ibig sabihin na dahil may registratos ang pangalan ng resibo, ay yun na yun. Mali yun. Yung mga congressman ngayon, kayo lahat, sa congress, mga senadors, hindi alam ng bayan kung saan napunta ang pera. Isi-certify nyo lang, pirmahan nyo lang, sasabihin, binili namin gasolina, binili namin ganito.
binili naming papel, binili kung saan-saan. Yun lang ba? Sigurado naman yun na maraming binubulsa dyan. Ang utak pa nito ng pag-certify si Mr. Panfilo Lacson at hanggang ngayon ginagawa ninyo. At ang pinakamalaki na, tandaan nyo, pinakamalaki na pork barrel kay Romualdez. Kay Romualdez po ang pinakamalaking pork barrel sa 2025 budget. At malaki rin ang kay Bongbong Marcos, 4.625 billion. Mga sundalo natin, mayroon din silang tinatawag na confidential fund or intelligence fund budget. Mga pulis natin meron din. Mga NBI natin meron. DOJ meron. Courts meron. Para mahuli nila yung mga tiwali na mga tauhan nila kasama mga tiwaling judge. So, what does it make of us? Aaminin mo, Mr. Ortega, aaminin mo na wala pala kayong ebidensya, alamin nyo pa kung saan talaga napunta yung pera. Bakit, unang tanong ko, bakit kayo tumigil sa pag-imbestiga noong sa Good Government Committee, noong naandoon yung si Colonel Nick Nolasco at saka si Colonel La Chica na sinabi ng Special Disbursement Officers na binigay kay Colonel La Chica at Colonel Nolasco. Dapat, bakit hindi nyo tinanong nandun na yung dalawa? Sana tinanong nyo, simple lang tanong, Mr. La Chica, saan nyo binigay yung perang binigay sa iyo? Kung sasabihin niya, binalik ko kay Sara Duterte, saan na nakuha ninyo? Bakit ayaw nyo tanungin? Ganon din kay Colonel Nolasco. Hindi nyo tinanong. Tinatanungan ni Justice Antonio Carpio, bakit hindi nyo tinanong? Nagtataka, kaming lahat nagtataka, bakit tumigil ang tanong nyo ron? Pakisagot naman Mr. Joel Chua. Ang alam ko, pati si Benny Abante. Ang alam ko, pati si Dan Fernandez. Ang alam ko, matatalo na kayo sa inyong distrito. Matatalo kayo sigurado. Kumbaga, unfair naman sa tao na kakasuhan mo, magsisertifika na ako po ay may merito ang aking ebidensya. Ganun ang certification yan ng verification. At itong kasong ito, sinampa namin hindi pangharas, kundi naniniwala kami na ang aming kaso ay genuine na talagang kaso. Ngayon, lumalabas, kayo mismo umamin na maghahagilap pa kayo ng ebidensya. Anong klase? Kaso now? Prove later? Kaso now? Ebidensya later? Ganon ang ginagawa ninyo. Hindi po pwede sa korte yan. Hindi po pwede sa tamang pamantayan ng buhay. Maging fair naman kayo sa mga kinakasuhan ninyo. So lumalabas, maraming mga opisina, mga tao na mayroong confidential fund. At bakit isang tao lang ang inyong pinaimbestiga, pinasabpina galing kuwa? Bakit hindi nyo pinagsabpina yung mga liquidation reports na sinumiti ng mga Philippine National Police? Bakit hindi nyo sinumiti, pinakuha sa Commission on Audit ang mga confidential fund na para sa NBI, para sa PIDEA, para sa Department of Justice, para sa mga korte, at lalo na pinakamalaking confidential fund dyan kay Romualdez? Bakit hindi nyo pinakuha sa Commission on Audit? Bakit hindi nyo pinakuha ang confidential fund report, mga acknowledgement receipts na ginamit para kay Bongbong Marcos na 4,625 million na confidential fund? Tapos ngayon, aaminin ninyo, nilalaro yung damdamin namin mga Pilipino. Tuwang-tuwa naman kami, natutunghayan namin ang inyong palit-palitan ng mga kuro-kuro, mga ebidensya ninyo sa Quadcom at saka sa Good Government. Pagkatapos, sasabihin lang ni Congressman Paulo Ortega na alamin pa namin kung saan talaga napunta ang pera. Kapag hindi mo malaman kung saan napunta ang pera, hindi mo pwedeng sabihin na ninakaw ni or binulsa ni Sara ang pera. Hindi mo kasi alam kung saan napunta eh. Ganun lang ho kasimple yan, hindi mo na kailangan maging matalino. So, lumalabas tuloy, isa lang talaga na napatunayan na ngayon, wala kayong ibang agenda na 215 kayo na congressmen ay pumirma isang sabayan, isang buhusan lang. Nang ibig sabihin yan, may nag-udyok sa inyo para pumirma. So, ibig sabihin, totoo at tama yung report, yung sinulat ni
Jairus Bundok sa Philippine Star na nakatanggap ang bawat isa sa inyo ng 150 million. 25 million galing sa AKAP, 25 million galing sa AX, at 100 million para galing sa flood control projects. Yung flood control projects ay paborito ninyo sapagkat yun yung proyekto na magpa-picture lang ang excavator na kunwari kumukuha ng buhangin sa ilog tapos singil na buo. Kaya kita mo, maraming namatay dyan sa Albay, sa Camarines Sur. Dahil sa bagyo, yung bagyong Christine. So saan na napunta ang pera dyan? Mr. Ako Bukol Party List, saldi ko. Saan napunta? Oy, Mr. Rhodes Rodriguez, congressman. Saan napunta? Anak ka pa naman ng kontraktor. Ang dami-dami, bilyong kinuha nyo na kontrata dahil mapalapit kayo kay Romualdez at saka kay Marcos. O si Paduano na dating NPA, si Mr. Contempt. Ha? With regards to, bali ang English mo, with regard to lang, tandaan mo lagi yan, tanggalin mong yes. Ganon din si aktor na mga kwana na wala nang kinikita sa takilya. Si Dan Fernandez, tatakbong gobernador ngayon.